Alright, Davao City, latest update ho tayo dito tungkol sa problema ng basura ng Davao City ngayon. So sa mga hindi nakakaalam dyan na or sa mga nakapanood ng balita dito sa Davao City regarding sa problema ng landfill namin dito, tsaka ng basura, yung garbage collection, tapos yung issue between Mayor Basti Duterte and DENR Region 11. So ang ano namin dito basura sa Davao City ay halos dalawang linggo more or less na antabay or nakapinding yung collection ng mga garbages ho dito. Kung kayo ay bisita at mga dayo kayo sa Davao City, turista coming from different regions of the Philippines. So let me explain na itong nakikita ho ninyo na basura sa aming mga kalsada at mga kalye ay hindi ho yan dahil sa madugyot at makalat at madumi ang mga Davaoenyo or ang taga Davao City, kundi ito ay sadyang hindi talaga to pinakokolekta muna ng DENR, or ibig sabihin hindi muna pinabuksan ng DENR yung aming landfill sa may barangay New Carmen, Davao City. So mamayang konti sa babasahin ko, titingnan natin or papakita ko sa inyo dyan sa screen sa inyong monitor ang rason kung bakit hindi pinayagan ng DENR na ipatapon ang mga basura, or bakit hindi pa binuksan ng Department of Environment and Natural Resources ang aming landfill nga sa may barangay New Carmen. So balik muna tayo ngayon dito sa issue na to, basura. So nito nga huli lang, like mga few hours ago, nakita ho natin yung balita ng GMA Davao, parang gano'n, GMA Davao, na ito nga gumising itong mga taga DENR daw ganyan na may nakita ditong bumulaga sa kanila yung tambak ng basura sa kailang harapan ng opisina. So bakit naging ganyan? Bakit nagkaroon ng ganyang senaryo, bakit ginawang dumping area yung harap ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources or DENR dito sa Lanang area, Lanang. So yun po yung pangalan, Lanang. So far meron kaming as far as I know, meron akong alam, dalawa yung alam ko na DENR dito sa Davao City. So ito yung sa may Lanang, at saka yung isa naman ay doon sa may Ramon Magsaysay Avenue or Yango rin, So yung pinaka downtown area talaga yon, Poblacion District or Barangay Poblacion, or yun nga, Poblacion District. So ito siya is parang parte yata to ng Buhangin, if I'm not mistaken, Buhangin District or Agdao District, So nga dyan, paki-clarify mga taga Davao. So yun, bali ang basura namin dito, may mga dito, may mga sabi-sabi na isadya na tong hindi daw pinagpatuloy ng gobyerno ni BBM. Ibig sabihin parang inotos daw to ng gobyerno ni BBM sa pinaka-head ng Region 11 ng DENR na kumbaga sirain daw yung imahe. Yun ang sabi ng mga komentor Anyway, andyan naman mamaya papakita natin, ipa-flash natin sa inyong screen monitors yung tungkol sa mga sinasabi ko na yun, binabanggit ko na yun, na parang sabotahe ang datingan ang ginawa dito. So para i-tarnish, para dumihan, para i-disqualify or i-discredit yung mga claims. Yung mga claims na Davao City is the cleanest city in the Philippines, Kung hindi man siya cleanest city sa ngayon, I think Dumaguete na yata ang nangunguna. So Dumaguete na yata ang nangunguna, pinakamalinis na syudad sa buong Pilipinas. So I think number 2 na lang Davao City. But still, pa rin yun, napaka pa rin yun, milestone pa rin yun, achievement pa rin yun na hindi basta-basta, na naabot ng Davao City. Anyway, so yun nga, parang i-tarnish daw, dumihan or isabotahe para daw ipagwalang bisa yung ganong corona, tropeo, titulo ng Davao City pagdating sa cleanest city. So ngayon may nabasa tayo dito na yung halal or tawag nito yung parang appointment or appointed daw to ni BBM. Ang sabi ni Estrella username dito sa Facebook na sa ilalim raw ng pamahalang Marcos, si Attorney Maria Mercedes V. Dumagan ay naitalaga bilang opisyal na pinuno ng DENR Davao Region. Narito ang ilang detalye ukol sa kanyang pagkakatalaga at operasyon sa kasalukuyan. Administrasyon, Posisyong Career Executive Service or CES bilang isang Regional Executive Director na may ranggong Director. Pang-apat, ang kanyang permanenteng promotion at final appointment. So yun, marami pang mga nasasabi dito tungkol nga sa para akusasyon nila kaya BBM administration na parang nga daw talaga to, tarnishing, propaganda o ano ba tawag dyan, parang
yun, sabotahe, no? Para talagang mag-aamoy basura, pumangit ang imahe ng syudad ng Davao City na lagi naman talagang nakakasungkit ito ng award, no? At parangal, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Southeast Asian region as top 2 or top 3 cleanest city in the Philippines. And of course, kasama na rin dyan yung pagiging safest city in the Philippines or in the Southeast Asian. No, so paano naging safest city? So ibig sabihin ho noon, livable. Pag livable yung isang syudad, so kailangan maganda ang hangin, breathable, kailangan ano siya, no, yung air quality index ay pasado sa standard para matawag siyang livable city. Pag livable city ang isang lugar, kailangan magkakasama talaga diyan safety and cleanliness or cleanest and safest, gano'n, no? So hindi ka pwedeng maging safest kung hindi ka cleanest, and vice versa. Narito naman ang statement ni Mayor Sebastian Baste Duterte, no, tungkol sa kanyang pagkadismaya, no, sa DENR dahil nga sa ginawa nitong sarado, pag-stop or closure ng sanitary landfill na matatagpuan sa Barangay New Carmen sa Davao City. So ang sabi dito, garbage collection operations are currently experiencing delays due to the closure of the New Carmen sanitary landfill as ordered by the DENR under the leadership of Secretary Juan Miguel Cuna. The longer the situation continues, the greater the risk of a public health and sanitation problem, not because of the waste itself, but because of the bureaucratic ineptitude of the DENR. The people living around the landfill have already been evacuated. The threat to the human life has been addressed. What remains are corrective measures that can be undertaken while allowing landfill operations to continue based on sound and practical judgment. Instead, the DENR chose to suspend the entire operation without providing a clear timeline for reopening. To manage waste collection moving forward, we have identified additional collection points, including one in front of the DENR Region 11 office, so they can personally appreciate the volume of garbage that accumulates when an essential public service is halted indefinitely. We are complying with all the requirements. We only hope that decisions affecting around 750 tons of waste daily and nearly 2 million Davaoenos are guided not only by regulations but also by practical realities and common sense. So yun nga, sinabi nga ni pinag-utos or binanggit, minensyon ni Mayor Baste Duterte ang mga tapunan ng basura, no? So dinagdagan niya at kasama doon ang mga opisina ng DENR. So kasama sa tambakan ng basura. So yun, hindi natin masisisi kung bakit ganun ang nangyari sa mga Department of Environment and Natural Resources Offices Region 11 na nagkaroon ng mga tambak, kumpol ng mga basura sa kanilang mga harapan, bakuran. Additional context na rin pala, no, bakit nga ba pala'y pinasarado or pinahinto muna ng Department of Environment and Natural Resources or DENR ang operation ng sanitary landfill na matatagpuan sa may Barangay New Carmen sa Davao City. Dahil nga sa matandaan ho natin, May 20, 2026 ay may merong naganap na landslide malapit sa lugar. So may mga nasawing buhay, nakakalungkot lamang, no? So yun ang nagiging ground bakit nila pinasarado muna. Tapos parang pinapanigurado na yan nga walang magiging problema at problema or danger, no, sa mga nakatira sa landfill area. So yun nga lang, itong si Mayor Baste Duterte, confident siya, sure siya na wala nang problema, no? Kumbaga na ibigay na or na-comply niya na lahat ng mga requirements ng syudad or ng opisina, no, ng mayor's office na comply na lahat ng mga requirements for safety measure, health issues at kung ano pang mga dapat nilang i-address, no, or i-comply or yun na nga sundin na pinag-uutos ng DENR para makapag-operate na agad ng ating sanitary landfill dito sa Davao City sa may Barangay New Carmen.